Magandang araw po sa inyong lahat ano, sana matapos yung panoorin 'tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo 'no, sa aking YouTube channel at sana matapos niyong panoorin 'tong topic natin ngayon, paki-hit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong mano-notify. At yung palaging request ni Sir Bong ano, favor niyo na lang kay Sir Bong kasi diyan sa mga vlogs ko ay maraming lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming guro ang nagtatanong need daw ba talaga mag-online class or mag-conduct ng asynchronous kung meron tayong class suspension? Particular kung may heavy rainfall warning or kung merong masamang panahon, ano? Yun ang ibig sabihin ni Sir Bong. Kasi sa mga panahon na ito, malimit nagkakaroon ng class suspension. Like itong last week, parang the whole week talagang walang pasok yung mga estudyante natin sa maraming lugar sa Pilipinas at isa na rito ang NCR o ang Metro Manila. Kaya ang tanong ng ating mga guro, need ba talaga na mag-undergo ng alternative delivery mode yung ating mga guro kung may suspension of classes? Ano ba ang pagkakaunawa natin sa ADM? Ang ADM ay isang continuity plan para hindi mabalam yung pag-aaral ng ating mga estudyante. At ang mga halimbawa nito ay yung pag-conduct natin ng online classes. Minsan nagkakaroon tayo ng Google Classroom, pag-conduct ng asynchronous classes, or pag-conduct ng pag-aaral ng ating mga mag-aaral using modules at marami pang iba na tinatawag natin na ADM. So balikan natin yung tanong, dapat ba talaga mag-undergo ng ADM yung ating mga guro kung may suspension of classes? Ang sagot ay yes or oo. Kasi kung hindi tayo magkakandak ng ADM sa mga araw na suspendido ang klase, nako-compromise yung required number of school days ng ating mga mag-aaral. Sir Bong, paano po kung ang declaration ay suspendido din ang lahat ng work sa opisina ng gobyerno, ano? Need pa rin po ba kami mag-conduct ng ADM? Alam nyo, narinig ko si Sir Benjo Basas, National Chair ng Teachers Dignity Coalition. Ang thoughts niya rito, hindi dapat mag-conduct ng ADM yung ating mga guro kung ang declaration ay no government office. Alam niyo, technically, yes, tama si Sir Benjo Basas. Kasi nga naman, no work ang mga opisina ng gobyerno at lahat ng kawani ng gobyerno ay walang work or walang pasok. At kasama dito yung ating mga guro dahil ang mga guro ay kawani rin ng gobyerno. Now, eto naman yung pananaw ni Sir Bong. Iba kasi ang senaryo ng mga paaralan, ng mga public school. Ang school, may target na number of school days na dapat makumply sa isang school year. Kasi kung hindi natin makukumply yung required number of school days ng ating mga mag-aaral, pwede natin sabihin na hindi magiging kompleto yung pag-aaral ng ating mga mag-aaral dahil may mga competencies, may mga learning competencies na hindi pwedeng mag-suffer or hindi matututunan ng ating mga mag-aaral. At kung ganito yung mangyayari, magiging haphazard yung pagkatuto ng ating mga mag-aaral, meaning hindi magiging holistic yung kanilang edukasyon or hindi magiging kompleto yung edukasyon ng ating mga mag-aaral sa buong isang school year. Now, kung suspendido ang government offices at kung hindi magkakaroon ng ADM yung ating mga guro, ang mangyayari, sa dami ng mga declaration na no government office, mako-compromise pa rin yung number of school days. At kapag na-compromise yung number of school days sa dami ng mga declaration ng no government office, i-require tayo ng DepEd na mag-makeup classes ng Saturdays kasi ito yung DepEd order. Kasi kung ang declaration ay no government office, hindi naman ito binabawas doon sa number of school days.
kahit anong klase pa ng suspension, still, hindi naman binabawasan yung number of school days kasi yung number of school days, it will remain intact. Alam nyo, dear teachers, actually, kung may class suspension, pwedeng hindi na mag-conduct ng ADM yung ating mga guro. Kaya lang kung hindi magkakandak ng ADM yung school o yung ating mga guro, kung meron tayong suspension of classes, obligado tayo na mag-conduct ng makeup classes ng Saturdays. At alam ko, hindi ito gusto ng ating mga guro yung magkaroon ng Saturday classes because of some valid reason. Tama ba si Sir Bong? Nagigit niyo ba si Sir Bong? Nauunawaan niyo ba yung pananaw ni Sir Bong? Maraming salamat sa inyong lahat.